sa Bagong Jerusalem, inalusing. Magsitayo na po tayong lahat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Mabuti sa iyo. Ang turo tungkol sa paglilimos. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang maliim ang inyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ang turo tungkol sa pananalangin. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawan ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit.
Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang turo tungkol sa pag-aayuno. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmumukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang ilaw ng katawan. Ang mata ang pinaka-ilaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong mata, matiringlan ang buong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim yan. Diyos o kayamanan. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-aasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nagbabagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakaririhan ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon ay kinabukasan iginagatong na sa kalan at dinaramdam ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o darangtin. Sapagkat
Ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ka namin, Panginoong Jesucristo. So, dadako na po tayo ngayon sa mga kapahayagan. Sa panalangin papuri, Ninang Siling, at sa interpretasyon, Inang Puring. Ang bawat isa ay ipagkaloob ang kapayapaan nang may kagalakan. Kaya't manatili kayo, ating mga anak, nang inyong kagalakan ay puno ng kapayapaan. Batid ko ng bawat isa sa inyo ay patuloy na pinupuno ng Diyos ng kapayapaan at kalakip ng kagalakan sa inyong mga buhay. Ako, ang Panginoong Espiritu Santo, na siyang nagwiwika sa mga oras na ito. Ako ang Espiritu na nagbibigay sa inyo ng kagalingan, ng inyong kalakasan, ng kagalakan, at kapayapaan sa inyong mga buhay. At ako, ang Espiritu nagbibigay buhay sa bawat isa sa inyo. Hawak ko ang inyong buhay, aking mga anak. Kaya't ang buhay na iyan ay inyong pahalagahan. Ang buhay ninyong iyan ay gamitin ninyo para sa paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo nga, aking mga anak, ay tunay na pinagpala ng Diyos sapagkat kayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na kayo ay makapaglingkod sa Diyos sapagkat ang inyong paglilingkod sa Diyos
ay ito ang daan. Ito ang susi para sa inyong kaligtasan. 10. Ng inyong mga mahal sa buhay hanggang sa inyong mga angkan. Kaya't kayo lahat, aking mga anak, ay magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy kayo sa paggawa ng kabutihan, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nararapat lamang na gumawa ng mabuti sa sanlibutan ito. Sapagkat ganyan ang ginawa ng inyong Panginoong Hesukristo. Siya ay patuloy na gumagawa ng mabuti sa lahat ng tao na nilalang ng Diyos. Inialay ng Diyos ng inyong Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa inyo lahat. Inialay ng inyong Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili at lahat-lahat sa kanya ay ibinigay niya sa bawat isa sa inyo sa sanlibutan ito. Kaya't nararapat lang din naman ng bawat isa sa inyo ay ialay ninyo ang inyong mga buhay. Ialay ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo nga, aking mga anak, ay tunay na pinagpala ng Diyos, sapagkat sa araw-araw na inyong pamumuhay sa sanlibutan ito, sa araw-araw na inyong pakikibaka sa mundong ito, kayo ay patuloy na iniingatan ng Diyos. Kayo ay patuloy na inililigtas ng Diyos at patuloy na pinagkakaloob ng Diyos ang inyong kalakasan, ang inyong buhay sa mundong ito, upang ang buhay na iyan na taglay ninyo ay magamit ninyo sa mga mabubuting bagay para sa ikalulugod ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aking mga anak, naway patuloy kayong gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa, sapagkat ang kabutihang ginagawa ninyo sa inyong kapwa, sila rin ay matututong gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Ipakita ninyo na kayo ay nagliliwanag. Ipakita ninyo na ang inyong ilawan ay hindi aandap-andap, sapagkat ang ilaw na taglay ninyo ay ito ang nagbibigay liwanag sa buo ninyong katawan. At dapat ay ito ang makita ng inyong mga kapwa na kayo nga ay tunay na nagliliwanag. Ibig sabihin, kung kayo ay tunay na nagliliwanag, ay nakikita nila ang inyong mabubuting gawa sa inyong mga kapwa. Kaya't kayo lahat, aking mga anak, ay pagpatuloy ninyo
ang inyong paggawa ng kabutihan sa inyong kapwa, sapagkat ito ang magiging daan upang kayo ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Gumawa kayo ng mabuti, aking mga anak, at punuin ninyo ang inyong mga lungkutan sa paggawa ng kabutihan, sapagkat ang inyong mga naiipon na kabutihan sa inyong mga lungkutan ay ito ang magiging kayamanan ninyo sa langit, sapagkat ito ang makikita ng Diyos na kayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos na patuloy na gumagawa ng kabutihan sa mundong ito. Kayo ay tinakda ng Diyos upang gumawa ng mabuti sa sanlibutan ito, sapagkat sa simula't simula pa lamang kayo ay itinakda na ng Diyos sa sanlibutan ito upang gumawa ng mabuti sa inyong mga. Magpasalamat kayo sa Diyos, aking mga anak, sapagkat niloob ng Diyos na kayo ay gumawa ng mabuti. Niloob ng Diyos na kayo ay makagawa ng kabutihan sa inyong mga kapwa, sapagkat sa inyong paggawa ng kabutihan sa mundong ito ay ito ang inyong kayamanan sa langit. Kaya kayong lahat, aking mga anak, ay huwag kayong titigil, huwag kayong hihinto sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag kayong hihinto, huwag kayong titigil sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat kailangan ng isang tinawag at hiniram ng Diyos ay ito ang kanyang magiging tungkulin, ang paglingkuran ang Diyos. At kayong lahat ay binibigyan ng Diyos ng karapatan na humayo at ipalaganap ang kanyang salita, sapagkat maraming tao ang nagugutom, maraming tao ang nauuhaw sa salita ng Diyos, sapagkat kailangan ng tao ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang pagkain ng kanilang kaluluwa. Kaya nga, aking mga anak, ay ipagpatuloy ninyo ang inyong paghayo upang ipalaganap ang salita ng Diyos at upang ipakilala ang banal na pangalan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay tunay na nagagalak kung ang kanyang pangalan ay kinikilala at nakikilala ng mundong ito. Nagagalak ang Diyos kapag ang kanyang salita ay inyong ipinapahayag, inyong ibinabahagi sa lahat ng tao sa mundong ito. Kaya't kayo lahat, aking mga anak, ay aking tinatagubilinan na magpakasipag kayo, magpakatyaga kayo sa inyong paghayo. Umulan man at umaraw, ay huwag kayong titigil, sapagkat ito ang kailangan ninyong gawin upang ang mga tao ay makapakinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ito ang babago sa kanilang mga buhay. Ang salita ng Diyos ay ito
ang magtuturo sa kanila ng daan ng kaligtasan. Ito ang magtuturo sa kanila ng daan ng katotohanan. Sapagkat ang mga tao sa sanlibutan ito ay mahal ng Diyos at nais ng Diyos na lahat ng kanyang mga nilalang ay makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya't kayo lahat, aking mga anak, ay magpakasibag kayo, magtiyaga kayo sa inyong paghayo, magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod sa Diyos. Manalig kayo at magtiwala sa Diyos na inyong sinasamba at pinaglilingkuran. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na ang sinumang nag-aalay ng kanyang buhay, ang sinumang nag-aalay ng kanyang sarili ay pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyo, aking mga anak. Salamat sa inyong muling pakikipagtipan sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pagparito. Salamat sapagkat muli kayong nakaupo sa mga upuang iyan na itinakda ng Diyos para sa inyong lahat. Salamat sa inyo, aking mga anak, at sumainyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat at magandang hapon sa inyong lahat, aking mga anak. Salamat sa inyong lahat. Para po sa susunod na kapahayagan, sa pangalawang kapahayagan sa panalangin papuri ni Inang Goli at sa interpretasyon Inang Venus.